Isa sa mga highlight ng pageant ng Mr. and Miss Abada ang pagkakaroon nila ng Icons of the Night na parte ng kanilang segment. Kaya naman ito, panoorin ninyo kung paano ko ginawa itong costume na ito para sa Icons of the Night nila. Bilang panimula nga natin, gumamit ako diyan ng rubber slice na kulay puti at nag-trace lamang ako diyan itong mga ganitong pattern para makabuo ulit tayo ng mga 3D na ginagamit ko para mas maganda yung costume na magawa natin. Medyo mabusisi nga yung mga costume at mga pattern na ginagawa ko diyan. Kaya naman ito pinagsisikapan ko talagang gawin itong mga ganitong klase ng pattern para makabuo tayo ng maraming 3D para mas maganda yung effect ng mga gawa natin dito sa ating costume na gagawin. At para naman makabuo tayo ng 3D effect dito sa ating rubber slice na ginupit natin, ay syempre guguhitan natin sa gitna iyan para naman matupi natin. At pagkatupi natin ay syempre lalagyan natin ng stick glue yan para naman mag-stay siya na nakaganon at nakatupi para mabuo natin yung pinakamagandang 3D effect nitong ating ginagawa. Paulit-ulit lamang na proseso ang ating gagawin para makabuo tayo ng maraming 3D at maitupi natin at mai-3D natin itong mga pattern na ginawa natin dito sa rubber slice na materials natin. Ang nabunot na team ng department na hahawakan ko dito sa Mr. and Miss Abada ay Tundra. Para siyang winter environment, kaya naman relate na relate ako sa paggagawa nito dahil marami-rami na ring winter costume ang nagawa ko. Kaya naman ito, tunghayan yung kakaibang costume na gagawin ko dito sa winter effect na ito. Pagkagawa nga natin ng 3D effect dito sa mga ginupit nating pattern, syempre bubuuhin na natin yan at i-assemble natin. Parang magiging mga sungay ng usa yung gagawin nating effect dito sa 3D effect na ito para naman gamitin natin doon sa headdress na gagawin natin. Pagkabuo nga natin itong mga 3D na ginawa natin, syempre para mas tumibay iyan, ilalagyan natin doon sa pinakang gitna niya ng mga alambre para kapag kinabit na natin ay hindi siya humahapay or natutumba. At ito na nga yung kayarianong ginawa nating mga pattern dito sa ating 3D effect. At isa-isa na natin itong ilalagay dito sa ating headdress. Siyempre, ipipesto natin yan. Depende sa ating imagination. Kailangan palawakin natin yung ating imagination para naman mas maganda yung kalabasan ng headdress na ating gagawin for today's video. Habang kinakabitan ko nga ng mga 3D itong pinakang base ng ating headdress, ay gustong-gusto ko na agad itong matapos at makabitan na ng pinakang pasabog na ilalagay natin. At para mas bongga siya, ay syempre lalagyan natin iyan ng mga mold na ginawa natin sa pamamagitan ng stick glue. At sa mga magtatanong po, panoorin nyo na lamang po yung vlog ko kung saan ako nakakabili ng mga mold na ganito para naman hindi na po kayo magtanong or mag-comment na kung ano-ano dito sa aking video. Hanapin nyo na lamang po yung vlog ko para mas maintindihan nyo po iyon. At ito na nga po't kinakabitan na natin itong sinasabi ko mga pasabog. Ang kinabit ko po diyan ay meteor lights na nabili ko po online at i-comment ko po sa comment section kung saan ko nabili at yung link kung saan po ito mahahanap. O diba, may panibago na naman tayong idea para mas mapaganda natin at mas pampabongga natin itong costume na ating ginagawa. Bali po ito mga meteor lights na ito ay solar powered kaya po mas convenient siyang gamitin at hindi na po tayo mamumroblema kung sakaling maubusan siya ng battery. Aminin, ang ganda ng effect ng ating headdress na ito. At pagkatapos po niyan ay nagawa na rin kami nitong mga tassel beads na ganito para naman mas maganda yung effect ng ating mga ginagawang costume. Ito talaga yung pampadagdag glamour dito sa ating mga ginagawa. Kaya po mas maganda siyang gamitin lalong-lalo na kapag gusto natin mas glamorous yung mga costume na gagawin natin. At isa-isa ko na nga pong kinabitan itong mga parte nitong ating headdress para magmukha talaga siyang pang winter. O diba, kitang-kita nyo naman na nag-complement yung ating mga tassel beads dito sa ating meteor light. At para nga pampadagdag effect pa, ay naglagay pa ako dito ng mga kristal na ganito dito sa pinakang noo ng ating headdress. Bago natin yan lagyan ng napakaraming mga bato at mga rhinestones, ay lalagyan muna natin yan ng mga effect para naman dire-diretso na tayo sa paggawa. At after nga nating mabuo yung pinakang headdress natin, ay pinabatuhan ko na at pinalagyan ko na ng mga rhinestone ito dito sa aking angel sa si KJ at si Ana. At after nga niyan ay sinisimulan ko na rin gawin itong pinakang headdress ng ating candidate na lalaki sa Mr. Abada. Bumuo nga lang ako diyan ng pinakang maliliit na 3D at malalaking 3D na iba-iba din ang size at iba-iba din ang itsura. Tapos gumawa lang ako diyan ng pinakang base sa pagkakabitan natin para mabuo natin ang headdress na ito. Ang design naman itong ginagawa kong headdress para dito sa ating Mr. Abada ay may pagka-fantasy, kaya naman itong mga 3D na inuulit kong gawin ay kinakabit na natin ng maayos dito sa ating base ng headdress. At habang kinakabit ko yan, pinag-iisipan ko talaga ng maayos kung saan siya mas magandang ipwesto para maganda naman yung kalabasan niya. At pagkatapos niya, nilalagyan ko na rin yan ng mga kristal para mag-complement siya doon sa headdress na ginawa natin nung una.
Sa mga magtatanong po kung saan ako nakakabili ng mga kristal na ganito, ay hanapin nyo lamang po yung vlog ko na kung saan pinapaliwanag ko doon kung saan ako nakakabili ng mga rhinestones at mga beads, at doon nyo po makikita yung mga kristal na binibili ko. At pagkabuo nga natin ng ating mga headdress, gumawa na rin ako diyan ng pattern na gagawin natin dito sa pinakang backdress natin. At ganito yung ginawa kong mga pattern ng ating backdress. Dahil nga medyo winter theme siya, ay ganito po yung ginawa kong pattern niya. Pagkagawa ko nga ho diyan, itong mga parang espada na pattern na ganito, ay ginuguhitan ko ito sa gitna para naman ma-3D natin at para mas maganda yung effect niya, lalong-lalo na kapag binuo na natin. At para mas patibay, nilagyan ko ito ng makapal na kawad sa gitna bago ko pagsagupin yung bawat pattern nitong ating ginagawang pattern dito sa ating backdress para makabuo tayo ng 3D na ganito. Ulitin lamang natin yung bawat proseso para makabuo tayo ng 8 pattern na ganito. At para naman mas magandang tingnan, ay babalutan natin ito nitong parang sequence na tela na ganito. Para naman mas mag-complement talaga siya dun sa tema natin na winter, ay babalutan natin yan isa-isa para mas maganda siyang tingnan. At ito na nga't gumagawa na ako ng pinaka-base ng ating backdress at nilagyan ko lamang itong bilog na ito nitong mga kawad. Saka nilagyan ko rin ng hook na pampalagay dito sa ating balikat. At pagkatapos niya na isa-isa ko nang ikakabit itong mga ginawa nating mga parang espada na ganito dito sa ating backdress. Kailangan talaga balance yung pagkakalagay natin para mas maganda siyang tingnan. At pagkatapos niyan, syempre para mag-complement siya doon sa pinakang headdress natin, nilalagyan din natin yan itong mga meteor lights na solar powered. At ilalagay natin isa-isa diyan dito sa pinakang gitna ng ating ginawang parang espada na ganito. O diba, ang ganda ng kinalabasan. At syempre hindi pa tapos yung paggagawa natin itong ating backdress. Dahil nga winter theme siya, ay lalagyan natin ng effect itong para mga espada na ginawa natin para magmukha talaga siyang snowflakes. Kaya naman ito gumagawa na ako ng mga pattern at binabalutan ko ito nitong silver na sequence na tela para naman mas complement siya dun sa ikakabitan natin. Ano mo snowflakes yung mga ginawa nating pattern diyan para talaga magmukha siyang pang snow. O diba napakaganda niyan tingnan kahit yan pa lang. At para mas dagdag effect, naglalagay na rin ako diya sa mga padulo-dulo nitong mga tassel beads natin para mas glamorous siyang tingnan at napakabongga niya. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na laging pailawin itong ating meteor lights dahil nga ako excited na gamitin ito dito sa ating costume. At nakakita nga ako online ng materyales na kala mo talaga ay parang ostrich feathers at nagandahan ako at ikinabit ko na rin ito dito sa ating backdress at sinamahan ko na rin ito nitong parang plastic na feathers ng peacock. O diba, napakabongga niyang tingnan, lalong-lalo na kapag nakakita tayo ng mga materyales na pwede nating gamitin. Be resourceful, ika nga nila. At para naman mas mapaganda natin itong parte ng balikat ng ating costume, ay nilagyan ko na rin ito ng napakaraming mga crystals. Tapos nilagyan ko rin siya ng mga effect diyan at mga tassel beads na crystals para naman mas maganda siyang tingnan at mag-complement sa pinakang backdress natin. Pagkapwesto ko nga nitong ating backdress dito sa ating manikin at sinamahan ko nila ng headdress, ay wow, napakaganda niya talagang tingnan. Ang ganda ng effect, diba? Sa punto nga ito ay gumamit ulit ako nitong plastic na manikin para naman maging breastplate natin at isa-isa nating lalagyan niya ng mga mold na stick glue at depende pa rin sa imahinasyon natin kung paano natin mas mapapaganda yung pagde-design nito. Pwede naman tayong kumuha ng mga pattern na pwede natin gayahin sa internet at pagkatapos natin gawin iyan at satisfied na tayo, syempre sprayan natin yan ng color white na spray paint para naman mas maganda siyang tingnan. Kinakapalan ko nga lang ng pag-i-spray sa mga ganyang klase ng breastplate para mas maganda siyang tingnan at pagkatapos niyan, syempre lalagyan na natin yan ng mga rhinestones at mga beads. Meron nga po pala ako nabili na tela na parang feathers para naman mas magandang tingnan siya at ginupit ko yan isa-isa na pare-parehong sukat para maikabit natin do sa ginawa kong parang mga armor na ganito. Pangpaa at pangkamay nga na armor yung ginawa ko diyan para mas kompleto at kumuha na rin kami diyan ng pinakang base na mga damit na hindi ko na rin nabidyohan pero ito po yung pinakang kinalabasan niya. O diba napakaganda at sa punto pong ito ay gumagawa naman ako ng pinaka mga pang-accent natin doon sa costume ng ating Mr. Abada. Mga panlalaking accent ito kaya naman ito po tingnan ninyo kung paano ko siya ginawa.
Isa-isa ulit akong gumugupit diyan ng mga pattern dito sa ating puting rubber slice para makagawa ako ng mga pattern na ganito. Gumagawa ako diyan ng mga pang-armor sa kamay, sa paa, pang-shoulder piece, saka yung pinakang parang panlagay dito sa ating bewang. Sinatsaga ko talagang buuhin yan isa-isa at pagkatapos niyan, inilalagyan ko na rin niyan ng mga mold natin na stick glue para mas glamorous siya. At pagkatapos niyan, nakabuo na rin ako ng pinakang backdress ng ating Mr. Abada na hindi ko na rin nabidyohan. At para maiba-iba naman, ay gumawa na rin ako diyan ng pinakang shoulder piece ng ating costume na magko-complemento sa backdress ng ating Mr. Abada. At ganito nga yung kinalabasan ng ating mga ginawa dito sa costume na panlalaki. At dahil nga dito sa pageant ng Abada ay kailangan may mga pawonggang effect, kaya naman nagpagawa ako ng backdrop diyan kay Kuya na winter ang team at nagpagawa na rin ako ng reindeer. At ito yung kinalabasan ng lahat. At hanggang dito na lamang pong muli. Salamat po sa inyong panonood. See you sa aking next videos. Bye!